hindi po binabaliwala. Sa katunayan ay naka-heightened alert po ang ating pulis at militar. Tungkol dito ho sa mga inaasahang mga galaw ng taong bayan tungkol po sa pagsuporta sa paghahanap ng katotohanan. Bakit nangyari po ang matinding graft in corruption, pagsasamantala ng mga kinaukulan sa gobyerno at pribadong sektor sa pera ng mamamayang Pilipino. In other words, kung ano man po ang mga galaw na gagawin sa mga susunod na araw ng taong bayan, ito po ay binibigyan ng mataas na panahon at consideration ng militar at PNP para i-monitor. Pero hindi nila pipigilan dahil nga po yan ang policy ni Pangulong Marcos, hayaan, gumawa ng pagpapahayag ang taong bayan sa pagkadismaya sa perang nawawala na kanilang pag-aari. Pag-aari po, kayamanan po ng mamamayang Pilipino, ang pera ng bayang nawawala sa matagal ng panahon, dekada na, at bilyon-trilyon ang pinag-uusapan dito. Dahil diyan, ang military at pulis ay magtatalaga ng intelligence community, intelligence team para i-monitor ang galaw ng mga rally. At hindi ho yan pananakot, hindi rin po yan pagsupil. Yan ay obligasyon lang ng militar at PNP i-monitor. Katulad ng sinabi ko noon at aking pong paninindigan, ang issue ng graft in corruption ayaw mang ideklara ng pamahalaan. Sa aking opinion, threat na ito sa national security ng bansa. Kasi mamamayang Pilipino ang complainant dito. Kanilang pera at pera natin ang nawala dito. Kaya pag ito ay hindi nagkaroon ng katarungan, hindi po maiwasan lumaki at hindi masamang palakihin pa ang kilos protesta ng paghahanap ng katotohanan kung saan napunta ang pera at panagutin ang lahat ng sangkot dito. Politiko, taga-executive department, or mga private contractor na silang nagparti-parti. Kasi nandyan yung ebidensya. Ipinakita na yung volume ng maraming pera na pinagpapartihan nila na normal lang na nangyayari sa District Engineer's Office ng Bulacan. Nandyan din po ang resibo, ipinakita na ng Pangulo na bayad na ang kontraktor pero walang nagawang project. Ghost project. Nagkaroon na inspeksyon ng Pangulo at si Secretary Dizon. Nakitang-kita naman natin sa mga video. Expose ni Ping Lacson na talagang merong korupsyon. So wala na hong papatunayan, talagang nandyan eh. Ang hahanapin na lang, sinong politiko ang nasa likod nito. Kasi yung mga district engineer kahit anong pagdidinay, kalaboso na sila dyan. Mga kontraktor kahit anong denial, kalaboso din sila dyan. Kung sinong nagpabaya ng mga politikong maaaring may kinalaman sa insertion at mga pag-identify ng project na nagkaroon ng korupsyon, yan ay dapat hong panagutin. Dahil dyan, itong gagawin ng ating militar at police, don't panic po. Obligasyon nilang i-monitor lang tayo. Alam nyo, ang ating militar at busy doon sa West Philippine Sea. Napakatindi po ng problema sa West Philippine Sea, especially dyan sa may Zambales. Yung Bahos Zambales, di ba? Yung Masindok Zambales. Abay, inaagaw ho talaga sa atin ng China. Katunayan, mabalak kang maglagay sila ng artificial island. Nasabi ng militar, hindi nila papayagan yan. So, napakalaking problema. Pag itinuloy ng China, ang paglalagay ng artificial island sa lugar na yan, papalag na ang ating gobyerno. Papalag na ang ating military at Department of National Defense. Malaking problema ito. Dito talaga dapat tayo nagkakaisa. Lahat ng Pilipino ay sumuporta sa gobyerno laban dyan sa pag-aagaw ng China sa West Philippine Sea. Lumalala po, tumitindi at tumataas ang tension dyan. Yan ang totoo. Pero dahil nga po merong isyong korupsyon na mas matindi, na hindi biro ito dahil walang kaalam-alam ang taong bayan, ininakawan itong mga kawatan sa ating gobyerno at pribadong sektor. Isa itong national security issue. National threat ito. Hindi pwedeng ibaliwala. Sa ngayon po, alam naman natin, puro denial, puro akusasyon, puro hugas kamay, nagtatakipan. Alam na natin, nagagawin nila yan. Pera din ang pinapairan nila doon. So dapat lang po ay manindigan tayo. Tayo mga mamamayang Pilipino. Obligasyon ko at karapatan ko bilang Pilipino, bilang political blogger, bilang mamamahayag, sabihin ang totoo. Ang karapatang ipaglaban
hindi yan dapat pinipigilan. Ang sobrang pang-aabuso sa mamamayang Pilipino mula sa mga taong pansamantalang pinagkatiwalaan ay dapat pinapanagot. Meron silang pananagutan. At kung susupiling, pipigilan ang damdamin ng taong bayan tungkol sa paghahanap ng katotohanan, yan po'y lalabag sa karapatan ng may-ari ng pera ng mamamayang Pilipino. Basta nasa tamang pamamaraan, nasa tamang lugar, ang galaw ng mamamayan tungkol sa isong ito, okay lang po yan. Huwag lalabag sa batas. Ulitin ko, hindi po pinipigilan, pinapaboran pa ni Pangulong Marcos. Kaya nga siya mayroong panawagan, isumbong sa Pangulo, ilabas natin ang katotohanan, ilabas ang mga ebidensya, papanagutin ang lahat ng may sala. So, ayan po ang direksyon ng Marcos administration. Kaya ang pipigil dito, baka guilty. Ang pipigil dito, baka kasapakat ng korupsyon. Ang pipigil dito, baka may mga ibang interes. Huwag tayong kakampi doon. Huwag natin paniwalaan yun. Okay? Ito kung sino ang magkukontrol, sino maghahawak ng mga posibleng testigo o involved sa korupsyon. Yan ang pinag-aawayan nila, napakababaw. Masyado nilang pinasisikat yung Engineer Hernandez. Pinagtatalunan pa kung saan makukulong at dapat ikulong. Ngayon po'y nasa Senado na. Kahit saan ikulong, may pananagutan yan. Pagkailangan ng Kongreso sa investigasyon, ibigay sa Kongreso. Pagkailangan ng Senado sa investigasyon, ibigay. Ganun lang po, bigayan lang. Huwag yung parang candy na pinag-aagawan. Pinasisikat pa ninyo ay umamin na yan na kasama yan doon sa big time district engineer. Dahil nga sabi ni Ping Lacson, Bulacan at BGC boys na nagpatalo ng bilyon piso na pag-aari ng mamamayan sa kasino. Ipinatalo sa kasino. Nagkakasino sila pero pera ng taong bayan ang kailang ginagamit. O diba? Tapos ngayon pagtatalunan kung sino ang magkukontrol, mga ngalaga dyan, kahit saan ilagay yan, may pananagutan. Kasama yan sa mga government official na dapat panagutin. Kaya hindi lang sapat yung tanggalin at kasuhan. Kailangan kumpiskahin ang kanilang mga ari-arian. Yung mga lahat ng district engineer, lahat ng taga-DPWH na sangkot dito, kumpiskahin ang kanilang kayamanan. Illegal ang pinanggalingan yan. Dahil napakaliit ng sweldo nila. Bakit sila yumaman? Okay? Kung meron silang mga negosyo na katwiran kung bakit sila yumaman, conflict of interest yan. Basehan din yan para kumpiskahin ang pera na kailang kayamanan. Yun ang dapat gawin. Okay? Diba? Yun po ang mahalaga. Huwag tayong matakot. Huwag kayong matakot sa paghahanap ng katotohanan. Huwag nating pagtakpan dahil meron pa yung political interest. Kalokohan yan. Kahit sino, kahit pa maka-Marcos administration, kahit kakampi ng Pangulo, kung kawatan, kung involved sa kalokohan, hindi dapat yan pinagtatanggol, hindi dapat kinakampihan, dapat inuusig yan, dapat pinapanagot, dapat pinakukulong, dapat kinukumpiska ang lahat ng mga posibleng illegal na kayamanan sa pagkakamal nila dahil sa kanilang kapangyarihan. Iyon ang prinsipyo, iyon ang kailangan natin. Samahan nyo ang channel ko, samahan nyo ako, hindi natin titigilan ang mga kalokohang pinaggagawa nila noon hanggang ngayon. Please like and share.